Okay, mga kamatis, mga kaibigan, balikan muna natin yung dating Nico David at yung discovery natin kay Franklin Miano about dito sa walang experience sa resume. Pakinggan natin to. Kasi andito rin yung mga logo ng mga businesses ko. Ito rin yung iligay sa resume nyo. Kasi ito rin yung sabihin na naging empleyado kayo dito sa mga company na to. Okay? At ito rin yung sabihin na nag-work kayo dito 2 years or 3 years. Kasi kung talagang idedemanda niya ako, mas maganda siguro kung habang kinocurate nila yung mga video ko, yung mga ebidensya natin, nandun na rin sa video. Tama? Para madali yung mga argumento natin ay makita ng korte. I'd really love it, Franklin Miano, pero kung wala naman, ayos lang din. Life goes on. Ika nga, tuloy-tuloy ang debunking. Tayo, nawala yung music ko Wait lang, lalabas ko lang. Okay, tuloy natin. Etc. Huwag nyong ilagay lahat. Okay? Huwag nyong ilagay lalagay, lahat. boy? Pili lang kayo. Okay? Pili lang kayo, mga 3, 2. Okay na yun. Huwag yung lahat. Exaggerate masyado eh. Siyempre, galawang Franklin. Baka mahalata kayo eh. Okay? So, pili lang kayo dyan, 2 or 3, tapos ilagay nyo sa portfolio nyo. Tapos, kapag kinontak ako sa email ko or sa business email ng mga businesses ko, kapag tinanong nila kung kayo ba ay isang empleyado ng ganito katagal, sasabihin ko, hindi lang yun, sasabihin ko kung kayo ang the best. The best! Sasabihin ko, wag mo siya i-hire, ibalik mo yun sa akin. Okay, so yun lang yung sa akin muna rito. Alam nyo naman yan kung saan nyo matatagpuan yan. Matatagpuan nyo yan sa TikTok ko. For today's video, may papanoorin tayo na isang, I think she's a VA. I interviewed 2 people today and you won't believe what happened. I want to make kwento of this to you guys. Kasi she's gonna make kwento of sa nangyari sa interview niya. Alright, so panoorin hindi ko pa siya natin. nakakalimutan kasi nasushoot pa rin ako hanggang ngayon. Nangyari I was ito? looking for someone to work with me on a specific project, and as you always Kamukha niya si Ashley sa The Voice. Diba? Ashley, look at me. know, Tuloy. naghahanap talaga ako ng someone who already knows the job. Kasi Okay. ayoko na magturo, diba? Gusto ko, ito yung kailangan natin gawin, tapos na. Okay? Ito yung kailangan natin na ma-reach. You figure out what to do so that we can reach that goal. Okay, ito kasi yung problema. Ito yung problema muna dito sa dito sa tawag dito. Teka lang, kunin lang muna natin yung epic pen natin para tuloy-tuloy ang kwentuhan. Dito kasi sa freelancing, mga kamatis, mga kaibigan, kailangan mong gumawa ng resume at saka yung resume mo dapat may kung may kaakibat na trabaho yan, yung sample works mo, kailangan mo ilagay mo yan sa portfolio mo. But may mga tao na namimeke ng resume at portfolio. We have covered this extensively last 2 months ago, di ba? So, ngayon naman, siguro may mga residual pa rin ng mga tao na ginagawa yung mga nagpo-promote nung fake it till you make it. This is another example of that. Bakit natin to kino-cover, mga kamatis? Kasi gusto nating maging aware yung mga tao about sa happening sa freelancing. Right now kasi, mga kamatis, freelancing is not yet regulated by the government. There is a bill na nakabinbin ngayon sa, I think sa Senado, na kailangan pang ipasa. Kaso hindi ito siguro priority bill kasi hindi alam niyo naman yung gobyerno ngayon kung saan nakapokus, di ba? But then again, if you look at, kunyari mawawala man ng mga pogo dito, pwedeng pumalit kasi as a viable source of income yung freelancing. It's legit. It's yung gig economy na tinatawag. Kailangan lang siguro na ma-regulate ng tama para yung mga ganitong pangyayari ay hindi na nauulit, 'di ba? Pakinggan natin si ate. Ganon dapat. And mind you, if you are someone who wants to charge more, then you have to know what to do in order to help your client get from point A to point B. Yan. Now let's talk about the interview. That one interview I had earlier I was mind blown. Because Bakit? after the discovery call, I already told him everything. I received an email and he asked me, ano yung gagawin? And I was like, Ayun lang. So, hindi competent yung nag-apply sa kanya. Pero sa resume niya, it says otherwise.
Kasi yung title ng video nito is yung fake it till you make it. Yung mga nagsisinungaling sa resume. O, tuloy natin. I already gave you the problem. I already gave you the assets that we currently have. I already told you where we want to go in 6 months, what we want to reach in 6 months. And then it's hard if you ask me what you will specifically do, because that's the reason we're hiring you. The reason why we're shedding premium amount of money for this specific project was so that hindi na namin i-figure out kung ano yung gagawin namin. And we don't have to teach you exactly what to do. Yun ang kailangan. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo last time, yung Dunning-Kruger effect na tinatawag. You think you're competent, pero pagka nasa floor ka na or ginagawa mo na yung isang bagay, hindi ka pala ganoon kagaling. Lumalabas yung shortcomings mo. That's what I'm trying to say sa inyo, na mahirap mag-fake it till you make it. Kasi nga, merong mga task na hindi mo alam. Kaso, susulat mo sa resume mo, alam mo. Magnenenok ka ng art ng iba, o tuloy natin, or ng resume ng iba para ipad yung credentials mo, pero hindi ka naman pala competent. It's a competency issue yung Dunning-Kruger effect na yan. Usually yung mga hindi ganun kagagaling would think that they are good enough, so that's why kukuha sila. That's why may rationale sila or may excuse sila or justified yung kanilang pagkuha or pag-fake ng account. Tapos pagka nakita mo, ito yung exact results, di ba? Tuloy natin. Now, I'm not being magmarunong here. I have an idea of what they should be doing in order to reach our goal. Oo, yung minimum competency alam niya. But I don't have the capacity anymore to teach and to go back one by one, specifically on the little tasks na kailangan nilang gawin in kailangan competent na, expert na yung kailangan nila. order for us to reach our goal. Now, this is a reminder that if you want to charge high, you should know how to bring one specific person from point A to point B. You're not supposed to ask your client or the person you're helping paano mo sila matutulungan na dalhin sila sa point A to point B. Kasi nga merong mga tao siguro na nag-apply sa kanya na mataas yung belief sa sarili. Hindi kasi pwedeng puro kumpiyansa lang at saka tiwala sa sarili yung kailangan mo. You need skills, you need expertise. Kaya nga, di ba, yung kahapon na pinag-usapan natin, yung tungkol sa freelancing, if you want to try freelancing, mga kamatis, mga kaibigan, you need to have a skill first. Minimum requirement yun. Hindi ka pwedeng pumasok ng wala kang alam. Kung papasok ka ng wala kang alam, you have to tell your employer na wala kang alam. Meron kasi mga entry level lang. Yung okay lang na wala kang alam, you're gonna get trained. Kaso you're not gonna get paid premium. Yung mga Gen Z ngayon kasi na nakikita ko dun sa research na ginawa ko, most of these people are kids, okay? Are kids na gusto agad ng malaking pera. It doesn't work overnight. You need the skills para para maging mabayaran ka ng malaki. Lalo na ngayon, mas mahigpit ang competition sa freelancing. That's why ako talaga gusto kong i-push yung bill na yon para maging maisabatas na at maprotektahan natin yung freelancing industry. 'Di ba? It's an alternative, a very good alternative yan sa Pogo. Yung Pogo na puro sugal. At least ito legal, 'di ba? Legal naman talaga siya. Meron lang mga bad actors katulad ng mga gumagawa ng fake it till you make it. Tuloy. Ang gulo ko. Do hope you get my point. Yan ang kaibahan ng totoong expert sa nagpapa-expert lang. Ayun. Mahirap pag nag-discovery call na kayo. Suddenly, at the end of the call, they will just ask you, ano yung kailangan kong specific na tasks na gagawin? Kaya nga kami naghahanap ng expert. So that we don't have to waste time teaching them. We don't have to waste time researching, testing, and doing all sorts of time-consuming things.
So yun guys, if you wanna be an expert, you have to know Yeah. what to do. If you wanna charge high, you have to learn how you can bring value. Hindi yung client yung magtuturo sa inyo kung ano yung gagawin. Okay? I want you to analyze this specific scenario kasi nasushook talaga ako every time someone would charge me high. And when I ask, binabato lang nila at binabalik sa akin yung question. Ayun lang. Ibig sabihin talaga mga fake it till you make it yung nakukuha nila. Eh siguro mga Pilipino yun, try mo kumuha sa Bangladesh or sa Pakistan. Kasi merong ano na yun viable option na yun ngayon sa freelancing market sa gig economy. You can get people from outside of the country. Kung namamahalan ka sa Pinoy, lipat ka sa kabila. It's a very competitive market. And when it's very competitive, the number one key factor kung gusto mo talaga mag-survive sa gig economy na yan, based on all the researches, based on all the interviews that I did, is you have to be competent, okay? You have to have a certain level of competency. You have to have a certain level of competency sa language man lang din para makasurvive ka. You cannot be barok. You cannot be faking it till you make it. Kasi mahuhuli ka eh. At kapag sumabog sa mukha yan, baka, ayan, mandila ka or mag-vlog ka na lang sa dito sa internet. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Hope you enjoy. Mamaya ulit. Gege mga